May isang batang lalaki na kayang kausapin ang halaman sa kanilang bakuran. Ang batang ito ay isang sutil na walang gusto makipagkaibigan sa kanya at ang tanging tinuturing niyang kaibigan ang kanyang mga halaman sa bakuran. Isang araw, masaya niya itong dinidiligan at kinakausap. Ngunit may napansin siya sa isang halaman na may something. Ang halaman ay namulaklak ng iba't iba ang kulay. At ang isa naman, na uli ng halaman ay hindi namumulaklak. Ngunit sabay niya itong itinanim. Ang pinakamahalagang bulaklak na nandoon sa kanilang hardin ay ang sunflower. Ito ay humilipid sabay sa alo ng hangin. Nakikita ko na ang bata at ang bulaklak ay parang nag-uusap at masaya silang nag-uusap. Habang ang bata at ang sunflower ay nag-uusap, yung rose naman na sunflower ay may problema. Dahil sa problema ng rosas, ay kinausap siya ng batang sutil. Dahil sa pagkikipag-usap ng batang sutil sa sunflower, ay naging siya siyang mabuting bata. At dahil dyan, tinulungan nilang dalawa ang problema ng rosas. Nakulang sa dahil. So habang naglalakad pauwi mula sa paaralan, may nakita si Ana na kakaibang liwanag mula sa ilog. So nilapitan ni Ana ang bagay na mula sa ilog at siya ay nagulat dahil ang bagay ay sa tingin niya ito ay malaki at matigas. Bakit malaki ang... May dalawang bata na naglalaro ng flashlight? Sa ilog? So, may dalawang bata naglalaro ng flashlight at kanilang itong they experiment the flashlight and then they went to pumunta sila sa malayong lugar para maghanap ng isang gagamba. Naghanap na ang bata ng gagamba. Ako, nakakita siya isang maliit at matabang gagamba. Naku, meron na akong pagsapong buka. Eh, mayroon ito sila rin nakikita na isang malaking ahas. Sa pagkikita nila ng malaking ahas, ay sila ay tumakbo hanggang sila ay mapunta sa kanilang pagtatakbo. Nagdating siya sa isang lugar na kung saan doon maraming mga kahoy, maraming mga halaman kung saan ang kanilang pakay na talagang maghanap sila ng gagamba. Doon nakakita sila ng dalawang gagamba na talagang ito yung gagambang hinahanap ng dalawang bata na kung saan gumagamit sila ng flashlight. At nang nakita ng dalawang bata, doon nagsimula ng naglaro
nagagamba. Nakahanap rin sila ng ahas. Sa kanilang pagmuni-muni sa gubat malapit sa ilog, hindi pala sila nakapagpaalam sa kanilang ina at ama. At may cliche pa, sila pala ay magjowa. Na hindi na alam kung ano kanilang nararamdaman sa mga oras na ito. Magpapatingin pa sila ng kanilang mga katawan? Tatago sila sa napakadilim na lugar gamit ang flashlight. Kung makikita ba nila ang kabuuan ng kanilang mga pagkatao. Ngunit sa hindi nasa pagkakataon, may napakalakas na kulog at kidlat ang gumambalas sa kanya. At dumating ang isang mahiwagang babae na nagsasabi, nakakauwi na sila sapagkat hinahanap na sila ng kanilang mga magulang. Yun lamang po ay Sa isang tahimik na baryo, may biglang bumagsak na isang kakaibang bagay. Dahil sa pangyayari, nagimbal ang katahimikan ng buong baryo. At isa-isang naglabasan ang mga residente para tunghayan kung ano ba ang nangyayari. At sila ay namangha sa kanilang nakita dahil sa taglay nitong mga kakaibang kulay. na ano ito? Kulay Danaya, ikaw ba tingin? Ito ang mga malaga sa lupa. Ikaw naman, amihan, ang nakatanggap sa brilyante ng hangin. Ikaw ay may kakayahang kontrolin ang hangin, bagyo, paglipad at iba pa. At ikaw naman, Alena, ikaw ang tagapangalaga ng tubig. Ikaw, Bella, kung ikaw na nakapulot ng bato o brilyante ng apoy, ikaw ang tagapangalaga ng apoy. Kaya pala, nakakaramdam ako ng higit sa aking katawan. Unti-unti nila napulot yung mga apat na bato. Yung batong apat, ayun pala ay may mga kapangyarihan na hangin, lupa, tubig, at apoy. At dumating si Ina at pinulot at pinag-isani ng apat na bato. Ang apat na bato pala ay isang mahiwagang bato. Nilunok ni Ina ang bato at sumigaw, "Pising!" Pagkatapos, linibot ni Ina ang buong daigdig. Nilinis niya ang hangin, ang tubig at kalupaan. At doon nagsimulang tumubo at namuhay ng mapayapa at masaya ang buong nayon. Salamat po.